before. When Jesus came down from the mountain, large crowds followed him, and a leper came to him and bowed down before him and said, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Jesus stretched out his hand and touched him, saying, "I am willing, be cleansed." And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, "See that you tell no one, but go, show yourself to the priest, and present the offering that Moses commanded as a testimony to them." So, ang pinag-uusapan ko ngayon dito ay tungkol po sa isang tao na pinagaling po ng Panginoon sa leprosy. So, what is leprosy? Kung meron pong sakit na pinaka-nakakatakot during the ancient times, ito po yung sakit na leprosy. I remember when we watched the movie Ben-Hur, di ba? When the church watched it, nakita natin yung isang kwento na yung mag-ina po doon ay nagkaroon ng leprosy at nakita po natin at least meron tayong idea kung paano po na-change, kung paano na-transform yung kanilang mga buhay na mula po sa isang noble family and then nagkaroon po sila ng leprosy. And nakita niyo po yung kwento, yung kung paano na-disfigure po yung kanilang mga mukha at kung paano po sila na-isolate doon po sa community, kung saan po sila nabibilang. So, ano po ba ang leprosy? Ang leprosy po ay makikita po natin ng 68 times sa Bible. So, 55 times na makikita po natin yung word na yon and some form of the word in the Old Testament and another 13 times po doon sa New Testament. So there are also people recorded in the Bible na nagkaroon po ng mga leprosy. At isa po doon, pinakauna na nakita natin na nagkaroon ng leprosy, sino po? Si Miriam. Bakit po siya nagkaroon ng leprosy? Sino po si Miriam? Miriam is the sister of Moses. And nangyari po yun around 1450 BC. In Numbers chapter 12, verse 10, sabi dito, Miriam was struck with a skin disease, described as leprous, sabi as white as snow. Doon po sa Numbers 12, 1-4, sabi dito, "Then Miriam and Aaron spoke against Moses, because they said, 'Has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us as well?' And the Lord heard it. Now the man Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth." Doon po sa verse 8, sabi ng Diyos, pinagalitan niya kasi yung si Aaron at saka si Miriam. Ang sabi niya, "With him," referring to Moses, "I speak mouth to mouth, even openly and not in dark sayings. Even openly and not in dark sayings, and he beholds the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant, against Moses?" So the anger of the Lord burned against them, and he departed. But when the cloud had withdrawn from over the tent, behold, Miriam was leprous, as white as snow. As Aaron turned toward Miriam, behold, she was leprous. So doon po sa Numbers chapter 12, makita po natin na si Miriam po at si Aaron, pinag-uusapan po nila si Moses during that time kasi nga po nag-asawa siya ng Cushite wife. So in other words, they were having marites about Moses. And nabanggit ni Miriam na, bakit sa kanya lang ba nag-speak ang Lord? Di ba? Pati rin sa atin. If you remember, Miriam was a prophetess. Kaya talaga nag-speak din naman ang Lord sa kanya. Pero, dahil ang pinili ng Diyos na maging leader po ng Israel during that time ay si Moses, nagalit po ang Diyos at yun nga ay nilagay po niya yung sakit na leprosy kay Miriam. And another person na mababasa po natin na nagkaroon ng leprosy, sino po? Si Naaman. No? Kung napansin po ninyo sa 2 Kings, chapter 5, nagkaroon po ng leprosy
ang commander of the army ng King of Aram. Ibig sabihin, Syrian general siya. No? Verse 1, Naaman, commander of the army of the king of Aram, was a great man in the view of his master and eminent, because by him the Lord had given victory to Aram. The man was also a valiant warrior, but afflicted with leprosy. So dun sa dalawang example na yon sa Old Testament, makikita natin na hindi po namimili ang leprosy. Makita po natin yung estado ni Miriam, makita rin po natin ang example po ng Naaman na isa pong famous at isang general na napakagaling niya, subalit siya po ay nagkaroon ng leprosy. Sa New Testament po naman, makikita po natin ang isang example doon, si Simon the leper, who was actually Pharisee siya. No? Si Simon the leper found in Matthew chapter 26. So dito makita natin na in-invite niya si Jesus na magkaroon ng dinner sa kanyang bahay. Normally, someone with leprosy will not invite anyone sa kanyang bahay. Especially po dahil meron pong provision doon po sa Leviticus chapter 13 patungkol po sa mga tao na may leprosy. Diba sa Leviticus, kung bubuksan po ninyo, pwede nyo po itong basahin mamaya. Sa Leviticus chapter 13, ang sabi dito, kapag nag-uumpisa pa lang, napakahaba po kasing chapter yon, 13 and 14, it's all about leprosy. So makikita nyo na nag-uumpisa pa lang ang rash, ipapakita ito sa pari, no? Pari or saserdote, ititignan kung malalim ito, tapos sila po ang magve-verify kung ito po ay leprosy o hindi. At kapag na-verify na ito po ay leprosy, meron kang mga dapat na susundin na nakalagay po sa Leviticus chapter 13 and 14. So, wala pong indication sa Gospels na pinagaling ng Panginoong Jesucristo si Simon, but pwede po nating i-conclude na pinagaling niya po si Simon because inimbitahan nga po siyang mag-dinner sa kanya pong tahanan. Today, ang tawag po sa leprosy ay Hansen's disease. No? It is already known as Hansen's disease because it is named after the Norwegian doctor who discovered the causative bacteria called Mycobacterium leproi. So, na-discover po ni Dr. Hansen yung organism na nagkokos ng leprosy noon pong 1873. Pero, 100 years pa po ang lumipas bago nagkaroon talaga ng gamot doon po sa leprosy. So, leprosy was incurable for about 4,000 years. So, imagine nyo po, sa ancient times, 4,000 years halos na naging incurable po yung sakit ng leprosy. Kasi po noong 1981, doon lang po na-discover yung pong gamot, yung pong antibiotic na drugs na naging effective po para sa treatment po ng leprosy. So, paano po ito natatransmit? Natatransmit po ito by direct person-to-person contact, especially repetitive contact over a prolonged period of time. So, pwede ka palang ma-infect ng leprosy, pero lilitaw pa lang yung simptomas after 8 to 10 years. So, ibig sabihin, pwede pala na isang tao ngayon, meron siyang leprosy, pero hindi mo yan makikita bukas o next year. No? So, from 4 pala, 4 to 8 years, magiging dormant siya hanggang sa 10 years at lilitaw po ito sa katawan. So, what are the symptoms? Okay, sa mga germophobe, tignan nyo po, baka mamaya meron kayo, joke. Okay. So, ang symptoms, sabi niya, it appears on the skin with a rash or a sore. Nag-umpisa lang siya sa rash, yung namumula. And then it travels sa nervous system.
At ito po ay makaka-affect po sa atin pong sa ating brain, sa hands, sa feet, sa face, sa eyes, sa ears. And then patients with leprosy experience disfigurement of the skins and the bones. Sabi po, nagkakaroon din po sila ng tinatawag na claw-like hands. Yung gaganon po yung kanilang mga kamay, nadi-disfigure, natutwist ang kanilang mga bones. People with leprosy ends up with the classic conditions of claw-like hands. No? Bigla akong antikigla yung aking kamay. And another symptom is the people having leprosy end up experiencing loss of feeling and muscle paralysis. Kaya nga ito yung kahit nasunugin mo yung kamay, ang gawa, napaso sila, nagluluto sila, napaso sila, hindi na nila mararamdaman kasi po naaapektuhan na yung kanilang pakiramdam. And nagkakaroon sila ng facial changes, include the thickening of the outer ear, the collapsing of the nose, and very debilitating po siya. And it is a lifetime suffering. Kapag nagkaroon ka ng leprosy, parang it will already lead to death. Kaya kung napansin po nyo, nung nanood tayo ng Ben-Hur, sinabi na lang po doon na they are dead. Kung napansin ninyo, hindi niya sinabi na nandun sila sa leper colony. Sinabi niya they are dead. Kasi nga po, yun na yung patutunguhan ng isang tao na may leprosy kasi wala nga pong cure ang leprosy. In biblical times, lepers were required to announce themselves so that no one would come into close contact with them. Leviticus chapter 13 verse 45 to 46, ang sabi dito, as for the leper who has the infection, his clothes shall be torn, and the hair of his head shall be uncovered, and he shall cover his mustache and cry, unclean, unclean. He shall remain unclean all the days during which he has the infection. He is unclean, he shall live alone, his dwelling shall be outside the camp. At marami pa pong iba na nakasulat po dito sa Leviticus chapter 13. So, ibig sabihin, kinakailangan i-announce ng tao na unclean, unclean, para po hindi po lumapit ang mga tao. And we also know na yung mga tao po ay binabato po nila yung mga taong may leprosy para po hindi sila makalapit sa kanila. So, ganun po yung kanila pong mga sitwasyon. So, yung number po ng leprosy na patients worldwide, mula po sa 5 million, bumaba po noong 1980s ng 200,000 cases reported yearly. Pero ang leprosy po ay nag-exist pa rin hanggang ngayon. Hindi na po kagaya noon kasi nga nagkaroon na po ng cure sa leprosy. But there is also a common misunderstanding, lalo na po sa biblical times, na kapag nagkaroon ka ng leprosy, ikaw po ay masamang tao, o ito po ay binigay sa'yo ng Diyos dahil pinaparusahan ka niya. So it is regarded na form of punishment para sa tao na nagkaroon ng leprosy. So if you remember po si Job, nagkaroon siya ng mga rashes and all, boils, yun po sinasabi ng Bible. Napansin po ninyo yung tatlo niya pong matatalik na kaibigan, talaga pong sinabi sa kanya na ito po ay punishment ng Lord, or kung meron ng kasalanan na tinatago, ilantad mo na, no? Ganon, ganon po yung pagkakasabi sa kanila. The same thing po sa leprosy. But the fact is, leprosy is not actually a punishment from God, but it is a picture of our sin. So, ang leprosy po ay isang picture ng atin pong kasalanan. When leprosy was spoken in the Bible, including our own text here in Matthew chapter 18, di po sinabi na the leper was cured of leprosy. Ano po yung term na ginamit? He was cleansed. Every time po na nagpagaling ang Panginoon, hindi sinasabi sa Bible na they were cured.
ang sinasabi po ay they were cleansed. Na sa Greek po, na original, ang word pong cleanse or clean is katharizo. It is where we get our English word cathartic. No? Ibig sabihin, anything that has a cleansing effect or purifying effect. So yung leprosy, hindi siya kinukure, kundi kine-cleanse po siya ng Panginoon. So it is a picture of our sin nature. So pwede natin ikumpara ang leprosy sa atin pong karumihan, sa atin pong kasalanan. Kasi di ba pag binabanggit yung salitang sin, ito po yung karumihan sa harapan po ng Panginoon. So there is a parallel between leprosy and our sin. But there is also a major exemption. Ano pong major exemption ng leprosy and sin? Ang leprosy po ay na-acquire. Leprosy is acquired, but sin is inherited or sin is inherent. So leprosy is acquired kasi pwede kang okay ngayon and then sa susunod na araw pwede kang ma-infect. So it was a disease. It was a bacteria. It was acquired. It is not like yung kasalanan na you are sinless when you were born. Tapos pag nagsinungaling ka, naging sinner ka. Hindi ganon, di ba? Ang sabi po ni David doon po sa Psalms chapter 51, doon pa lang po sa sinapupunan, di ba? Ang bata po ay makasalanan na. Hindi pa nga pinapanganak, makasalanan na po ang bata. Psalms 51:5 reads, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me." Napakasarap po na magkaroon ng apo, di ba? Nabanggit kanina ni Sis Mase at ni Bro Ray, Sis Tess, na maganda yung magkaroon ng apo, it's a blessing. At kapag tinitignan po natin ang itsura ng atin pong mga apo or mga anak, pag baby, ano pong tingin nyo sa kanila? Uy, parang anghel. Ang bait-bait, no? Actually, yun ang tingin mo kasi hindi ka pa nila kayang labanan. No? Hindi mo pa nababasa ang kanilang pag-iisip. No? Ay, parang mga anghel. Hindi po. Yan po ay mga makasalanan. Hintayin nyo na hindi makuha ni Noah yung gusto niya. Kung anong magiging reaction niya. Or ni Elise, or ni Luna. Hintayin nyo yung time na gaganyanin ka. No? Or panlilisikan ka ng mata. Why? Saan nila nakuha yun? Tinuruan ba sila? Hindi. Pero expect it from them habang po sila ay lumalaki. Bakit? Kasi namana po nila eh. Kanino nila namana? No? It is inherent. Namana talaga sa parents, pero yung parents namana din sa parents. No? At babalik yan kay Adan at saka kay Eva. Totoo yun. So, sin po ay namamana. Totoo yun. Kaya nga, merong time na nag-usap kami ni Sis Sheila tungkol sa generational values. Totoo ba yun? So, in-explain ko sa kanya, it depends on your understanding on what generational sin is. But it's not our topic for today. Pero masasabi ko, kung ang pagkakaunawa mo na ang sin ay namamana, yes, it is. Because sin runs from generation to generation at babalik yan lagi kay Adan at kay Eva, no? So when we are conceived bearing the sin nature of our ancestor parents Adam and Eve. Sa kanila yan nanggaling. And so that's why we carry this condition. Because when Adam and Eve first sinned and rebelled against God, sin entered the human race. Kaya nga doon po sa Romans chapter 5 verse 12, di ba sabi doon, sin entered the world through one man. So dahil po kay Adan, kahit nakasalanan una ni Eva, kay Adan pa rin yan. No? So sin entered through one man. Yun po ang sabi ng Bible. So sin is inherent to us. We are all sinners. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya yung iba, naniniwala sila na yun daw baby,
sinless. Hindi po totoo yun. No? Sinful din yung baby. But God, in His grace, He has provisions para po sa kanila kapag namatay sila as a baby. Nawala po sila doon sa age of accountability. But we are all sinners because Romans 3:10, sabi niya, no one is righteous. Romans 3:23, for all have sinned. No? Malinaw yun and fall short of the glory of God. So malinaw po yun na kahit po si Apostle Paul, sinulat po niya ito sa 1 Corinthians chapter 15, na for us in Adam, all die. Meaning, because we inherited this sin nature from Adam, we are all sinners. So ano naman yung pagkakapareho? Ano naman yung parallel between leprosy and our sinful condition? Number one, it progresses. No? It is progressive. Anong ibig sabihin nun? Nag-uumpisa siya sa maliit. No? It starts out as just a rash or some kind of a skin condition, tapos palala po siya ng palala. Ganun ang leprosy. Di ba? Ang fever kasi, o ang trangkaso, makikita mo na yan, pagka nagkatrangkaso, nandyan na lahat. Di ba? Nandyan yung sipon, nandyan yung ubo, nandyan ng lahat. Ang pananakit ng kalamnan. Pero ang leprosy po kasi, ito po ay progressive. Nag-uumpisa sa maliit hanggang sa pataas ng pataas. The same thing po sa kasalanan. Di ba? Sabi po ni James, chapter 1, verse 14 to 15. Ang sabi niya, but each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Then when lust has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it has run its course, bring forth death. So una, temptation. Temptation actually is not a sin. Di ba? Hindi naman kasalanan yung matukso ka. The Bible mentions that sin is not, that temptation is not a sin. Bakit? Because Jesus was also tempted. Di ba? Jesus was tempted dun sa Matthew chapter 4. Sabi po ng Bible, Jesus was tempted in every way and without sin. So temptation is not sin. But it is an entry point. Dito po pumapasok yung sin. Kasi para siyang pinto. Matitempt ka, it is an entry point. Kung yung door, hindi mo siya binuksan, hindi ka nagkasala. Pero kapag binuksan mo yung door, doon sa temptation, papasok siya. Parang ganyan, knock knock, who's their temptation? Temptation who? Ano sasabihin mo? Okay, bubuksan mo, papasok siya. Pero kapag ka temptation who, tapos ayaw mo siyang pagbuksan, hindi siya papasok. So, hindi ka magkakaroon ng kasalanan. No? So, if you don't deal with sin in its infancy, anong resulta nun? It leads to death. Example po, dito po kasi sa Europa, okay pong marijuana. Diba? Diyan nga sa Triunfales, sa baba, may cannabis shop. Diba? May mga cannabis shop kung saan-saan. So, nangangamoy yung masasalubong mo, nangangamoy ng marijuana. Okay lang dito, diba? Pero, ang nakakalungkot kasi, ano ito eh? Ito yung entry point para pa sa mas malala pa na form of drugs. Kapag hindi na satisfied ang tao sa marijuana, ano na? Cocaine. Cocaine, heroin, okay? Lahat na yan. Progressive nga. No? So, makikita mo na yung isang form, yung isang nagbibigay sa'yo ng temporary, high, hindi na ito magbibigay sa'yo ng high, and therefore, tataas pa din yan ng dosage. No? Mag-umpisa yan sa patikim-tikim. Sigarilyo muna. Di ba? Tapos, biglang hindi na. O kaya sa pag-inom naman, konti muna. Hanggang sa tataas na yan. So, yan po ang kasalanan. No? Kagaya rin po ng leprosy. Nag-uumpisa po yan. Kagaya ng drug addiction, alcoholism, nag-uumpisa yan sa maliit na bagay. Kagaya rin po ng immorality. No? Nag-uumpisa rin yan sa maliit. No? Na, halimbawa, you are very innocent, nabuksan yung isip, yung mata mo, yung isip mo, kagaya sa mga kalalakihan,
na bata pa lang, may nakita na at sila po ay na-entice sa pornography, may napanood, no? Yan po ay magki-crave po yan, pataas yan, no? So yun po ang ibig sabihin na sin is progressive. It progresses. So if you have accepted Christ as your Savior, tutulungan tayo ng Diyos by His grace na ma-overcome po natin ang lahat ng uri ng kasalanan. But we also battle. Our flesh will still battle. Diba? Merong nakikipaglaban pa rin sa atin bilang Kristiyano kung anong susundin mo, yung carnal mo ba na pagkatao o yung spirit. Ano ba ang i-feed mo? Yun bang spirit o yung flesh mo? So it depends kung sino yung mananalo, kung sino yung pinapakain mo. So kung gusto mo na mas malakas ang iyo pong mas malakas po yung panlaban mo dun sa temptation, you have to feed yourself with the Word of God. Pero ang mga tao na hindi po na-feed at hindi nare-remind ng Word of God, sila po yung natatalo doon po sa temptation. Kaya nga sabi din po ni Apostle Paul, di ba? I do the things that I don't want to do. Kahit po si Apostle Paul, nag-battle po siya sa temptation. Sabi niya, I didn't want to do, that's why I ended up doing, and he also speaks about yung internal battle po niya. Kaya ang sabi niya, nagkaroon siya ng thorn in the flesh. Diba? Yun po sabi ng Bible. So, ang una po, it progresses. Pangalawa po, it desensitizes. It desensitizes pala. So, doon po sa advanced stages of leprosy na naglilid po siya doon sa damage ng nerve. Yung nagkakaroon po ng damage sa senses. May mga sensory nerves po kasi tayo kagaya sa mga kamay, di ba? Kapag na-damage yun, nawawalan na po tayo ng pakiramdam. Nagiging manhid tayo. So, we become numb. Namamanhid na po tayo. Kaya nga, ang mga lepers po, they hurt themselves. Kasi nga, hindi nila alam, nasugat na pala o naputol na pala nila yung kamay nila, hindi nila namamalayan. Kunyari po, di ba, pag tayo po ay nagbabalat ng fruit, or tayo na nasa kusina, pag natamaan mo yung kamay mo, alam mo. Pero ang leper po, kapag natamaan niya yung kamay niya, hindi niya mararamdaman. Kahit na tagpasin mo yung kamay niya, hindi na niya po yan mararamdaman. And so they end up hurting themselves. Ganun po ang ginagawa sa physical na katauhan ng mga lepers. Same thing po sa atin, sa kasalanan. Ganun din po ang ginagawa nito. No? It desensitizes. Darating sa time na ginawa mong kasalanan na ito, na isang beses, and you got away with it. Kunyari, nagnakaw ka, okay? Or nanloko ka, nakalusot ka, uulitin mo na naman, nakalusot ka na naman, uulitin mo na naman, nakalusot ka na naman, uulitin. Darating ang punto na kapag hindi mo ito pinutol, ang mangyayari po dyan ay mamamanhid ka na. That sin will be common to you. Normal. Normal na. No? At napakahirap po noon. So, it progresses, it desensitizes, pangatlo, it separates. It separates, it isolates. Diba? For all have sinned and fall short of the glory of God. Yung pong kasalanan natin, ang nagpahiwalay po sa atin sa Diyos. Diba? So, kagaya po ng leprosy, na ang sabi po ng Bible, doon po sa binasa ko kanina, sa verse 6, verse 46, ang sabi niya, His dwelling shall be outside the camp because he is unclean. Hindi siya pwedeng makisalamuha sa ibang tao. So tayo po, because of our sin, nahiwalay po yung relasyon po natin sa Diyos. So tayo din po mga Kristiyano, every time na we sin, at kahit po yung hindi mananampalataya, every time they sin, they separate themselves or they isolate themselves from other people.
Di ba? Halimbawa, kayong mag-asawa, nag-away kayo, nakagawa ka kasi ng kasalanan, anong mangyayari? You become isolated. Sasabihin, outside the kulambo ka. And so it separates. It isolates. No? Tuwan-tuwa naman si Mrs. kasi wala nang maghihilik ng malakas. But ganun po yung ginagawa po ng kasalanan. No? Na mapapalayo po tayo. And kung maganda man ang relasyon nyo as a family because of sin, mahihiwalay, masisira. Ganun po ang ginagawa ng sin sa ating mga buhay. We become isolated from the people we love, from the people who are precious to us. Kapag po yung isang bata naging suwail, he will become isolated from his parents. Pag nagrebelde po ang mga anak, na-isolated po sila. No? And pang-apat, it is incurable without the intervention of God. Incurable pong leprosy. No? Kung i-base po natin, noong unang panahon hanggang sa doon po sa time na na-discover po yung cure doon po sa leprosy. Without the antibiotics or without the cure na na-discover, ang tao po o ang leper po ay incurable. Ganun na siya. Wala na siyang pag-asa. Mamamatay siyang ganun. So the same thing po sa atin. Without the intervention of God sa ating mga buhay because of our sinful nature na nakuha po natin kay Adan at saka kay Eva because of their rebellion, ano po, wala po tayong kagalingan. We are a hopeless case. No? Forever po tayo na masiseparate po sa Panginoon. And we are forever na meron pong karamdaman doon po sa sin. Pero sabi po ng Matthew chapter 8, sabi niya dito, go show yourself to the priest. Sabi niya, kasi kung mapapansin po ninyo sa Leviticus chapter 14, merong provision din po dito na kapag gumaling ang isang tao sa leprosy, go yourself to the priest. Yun po ang sinabi. Pero actually, walang gumawa nito. Wala. Bakit? Kasi wala namang gumaling ng leprosy. Maliban dun sa intervention ng Lord. Maliban dun sa pinagaling ng Diyos mismo si Miriam. Pinagaling niya si Naaman. Meron siyang mga provision na ganun. Pero aside from that, wala pong nagpunta sa mga priest to show themselves na malinis po sila. Bakit? Because it is believed to be incurable. So wala po tayong pag-asa sa buhay, sa mundo, na tayo po ay malinis sa ating mga kasalanan without the death of the Lord Jesus Christ on the cross, without God's intervention Himself. So mankind cannot fix himself. None of us can fix our condition, our sinful condition. Only God can fix us and can provide a miracle for us, that miracle for our leprous heart. Noon pong pinadala niya ang Panginoong Jesucristo para mamatay sa krus, para po sa ating mga kasalanan. So yun po yung ginawa po ng Panginoon. Jesus died on the cross for our sins, and there is no other remedy apart from God. At hindi nga po tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Napilit na ginagawa po ng mga tao. Hindi po natin kayang abutin ang langit or iligtas ang ating mga sarili aside doon po sa biyaya po ng Panginoon. And God had decided to bring a cure in the form of His Son, Jesus Christ, who would on a cross die for our sins to pay the price, no? Na hindi po natin kayang bayaran. So, meron lang po akong tatlong quick points para po dito. Una, dun po sa ating passage. Una, Jesus is always willing to make us clean. Kasi po dun sa story, ang sabi po nung leper, Lord,
if you are willing, you can make me clean. And Jesus said, I am willing, be cleansed. Ibig sabihin, ang Diyos po, He is always willing na tayo po ay pagalingin sa atin pong karamdaman na leprosy. Kasi ang puso ng tao, meron pong leprosy. No, palala ng palala ang leprosy sa puso ng tao. Magmumula sa isang rash hanggang ito po ay lumala. So, ganun din po ang Panginoong Jesucristo. He is willing to cleanse us. Sabi nga po sa 1 John 1:9, diba? If you confess your sins before God, He is faithful, not to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Alam niyo po ba, yung cleanse doon sa 1 John 1:9 at saka yung cleanse doon po sa Matthew chapter 8, the same Greek word, katharizo. Ibig sabihin, pareho lang po ang ibig sabihin nun. So, God is always willing. Ano lang po ang dapat nating gawin? Tayo po ay lumapit sa Kanya. So, mapapansin po ninyo, sa verse 2, the leper came to Him. So, yung leper, na alam niya yung kanyang kondisyon na helpless, helpless, na talagang hopeless, siya po mismo ang lumapit sa Panginoon. Ibig sabihin, yung pagpapakumbaba na paglapit sa Diyos. At kinikilala mo na hindi mo kaya ang anumang bagay, you cannot make anything, no? Make something about your condition. So yung pong leper po dito, kinikilala niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang pagalingin ang kanyang sarili, kaya siya po mismo ang lumapit sa kanya. So ang sabi dito, he bowed down before Him, thus making Him Lord. When you bow down to someone, ibig sabihin you worship Him. So He is making the Lord Jesus Christ as Lord ng kanyang buhay. Yun po ibig sabihin nun. He bowed down before Him. Kaya Jesus was willing to cleanse the leper. Pangalawa, God's cleansing work is immediate. No? Immediate. Sa verse 3, makikita po natin, nakalagay dito, Jesus stretched out His hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed, and immediately his leprosy was cleansed. Subito. Hindi nga sinabi ng Panginoon na pag-iisipan ko muna. I-check ko muna kung ilan na yung mga kasalanan na ginawa mo. No? Or sasabihin niya na, sandali lang kasi meron mas mahalaga dito, nagagamutin ako. Noong nakita po niya na yung leper lumapit po sa kanya, nagpakumbaba, binow down niya yung sarili niya at narinig niya yung words of faith. Punong-puno ng pananampalataya. Sabi niya, Lord, kung gusto mo, kaya mo. Kung gusto mo, if you are willing. And so, the cleansing work of God is immediate. Once na tayo po ay lumapit sa Panginoon sa ating sinful condition, humingi ng tawad sa Kanya sa ating mga kasalanan, immediately patatawarin po tayo ng Panginoon sa kahit na anong kasalanan meron po tayo. Kinakailangan natandaan po natin ito. So, everything was restored to normal. Kung na-imagine nyo po yung kanyang sinful, yung kanya pong mukha na na-disfigure, yung kanyang ilong na nawala na, yung kanyang mga kamay, ang sabi po ng Bible, immediately na-restore. Na-restore lahat ito. So, naging brand new po yung kanyang mukha, yung kanyang mga kamay, at immediately, ganun din po na nagiging brand new po tayo. Kapag po tayo ay lumapit sa Panginoon, kung hindi mo pa siya nakikilala rin sa iyong buhay, hindi mo pa sinurrender ang iyong buhay sa Panginoon, kapag sinurrender mo ang iyong sarili sa Panginoon, humingi ka ng tawad, magiging brand new creation ka. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Kagaya po ng leper.
Noon pong nilinis po siya ng Panginoon, brand new po yung kanya pong katawan. Naging bago po. And number 3, God's grace becomes our testimony. Yung biyaya po ng Diyos ang magiging testimony po natin. Yung buhay na binago. Kasi kahit nasalita ka ng salita dyan, kung wala ka namang pagbabago sa buhay mo, sino maniniwala sa'yo? At kalooban din po ng Panginoon na pumayo tayo at i-share po natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ito po yung making your testimony. No? So, meron lang po akong isisingit kasi dun po sa verse 4, di ba sabi ng Panginoon, tell no one. May mga pagkakataon, di ba, na sabi niya, tell no one. Huwag mong ipagsasabi. No? Kasi, kaya po ginagawa ng Panginoon ito kasi yung publicity na ganito maaaring maghinder po doon sa talagang mission po ng Panginoon. Kaya kung minsan, ayaw niya na ma-divert yung message doon sa mismo na miracle. Yan po yung ibig sabihin. Pero ang sabi po ng Panginoon, but show yourself to the priest. Ipakita mo ang iyong sarili doon sa mga saserdote. No? As a testimony to them. So hindi lang sa kanila, kundi doon din po sa mga tao na nakakakilala sa atin. Kapag po tayo ay tunay na binago ng Panginoon, sila mismo makikita nila yung pagbabago. Magtataka sila na, Mare, bakit wala ka na doon sa tambayan natin? No? Or bakit wala ka na sa session natin? No? Or mapapansin mo, kakaiba na siya. May nagbago sa kanya. That is your testimony. Because God has already changed you. Change your leprous heart into a brand new heart. Kaya, dapat po, iingatan po palagi natin yung ating mga testimony. Kung meron po sa ating pong kalagitnaan ngayon na nakikinig online at maaaring naunawaan mo yung mensahe at naunawaan mo na merong merong relasyon, yung pong leprosy o yung ketong doon po sa makasalanang puso ng tao. Kagaya po ng ketong or leprosy during the ancient times, walang pwedeng gamot dito maliban ang Diyos ang siyang magpagaling sa iyo. So, ang tao ay makasalanan at dahil sa kasalanan, nahiwalay siya sa Diyos. At dahil sa kasalanan ito, ang Diyos din ang nagbigay ng magiging solusyon upang sa ganoon ang kasalanan na ito ay mapatawad. Ito ay sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Jesucristo sa krus. Hinihiling lang niya na ikaw ay lumapit sa Kanya, kagaya ng tao na may leprosy. Hinihintay lang niya na ikaw ay lumapit sa Kanya na may pagpapakumbaba at sabihin sa Kanya ng buong puso, Panginoon, kinikilala ko ang aking kasalanan at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun lamang ang sasabihin mo sa Panginoon sa oras na ito. Kung nais mo na linisin ka ng Panginoon sa iyong mga kasalanan at tunay na humingi ka ng patawad sa Kanya, humingi ka lang ng tawad sa pamamagitan ng isang panalangin at pakikinggan ka niya. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, napakabuti niyo po sa buhay po namin. Kinikilala po namin na wala po kami magagawa sa aming pong kalagayan kung wala po kayo. Kaya salamat po na pinadala niyo po ang Panginoong Jesucristo na mamatay sa krus para po sa aming mga kasalanan. Salamat po Panginoon sa buhay na walang hanggan na inyo pong ibinangako sa lahat po ng magsusuko ng kanilang mga buhay sa inyo. Salamat po Panginoon na hindi po kayo nambabali ng inyong pong mga pangako, kayo po ay tapat, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay nakakagawa ng kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, linisin. Salamat po, Panginoon Diyos, na ipinangako niyo po sa inyong pong mga salita na kung kami po, Panginoon, ay lalapit sa inyo, kailanman po ay hindi niyo po kami ipagtataguyan. Salamat po, Lord, sa buhay na walang hanggan. At sa bawat isa na naririto at sa lahat po ng kasama po namin online, kayo pong patuloy na magpala
sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po.